Sapagkat desidido nga si Francis na ipagtapat ang kanyang pag-ibig at ipaglaban nga itong si Tata. Nag-set up siya ng date, ngunit taron nga itong si John Paul. Kinausap naman ni John Paul agad-agad itong si Tata dahil matagal na palang may liim na pagtingin. Sinubukan niyang kausapin si Tata tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit sinabi ni Tata ang katotohanan na ayaw niya maging hadlang sa kanyang pangarap pumuntang ibang bansa. Bukod pa roon, hindi siya ang laman ng kanyang puso. Ayaw niyang mabigo siya nang dahil sa kaya maiging pumunta na lamang siya sa ibang bansa at ituloy ang kanyang pangarap. Dahil sa lungkot nga ni Tata sa nararamdaman niya sa kanyang kaibigan na si John Paul na payakap ito. Kaya naman mga time na yon ay dumating itong si Francis. Akala niya kung ano na ang nangyayari. Akala niya ay gusto ni Tata itong si John Paul. Kaya naman instead na kausapin itong si Tata ay naglakad ito pabalik. Nawala na siya ng gana. Ngunit ilang oras na nagantay itong si Tata at hindi talaga siya umalis. Hanggang sa umulan na nga ito. Yun pala ay naroon lamang sa tabi itong si Francis na nakatingin lamang kay Tata. Nagalit si Tata sa kanyang ginawa kung saan pinag-antay nga siya na sobrang tagal. Dito naman nalaman niya ang dahilan pala ay dahil sa nakita niya itong si John Paul at itong si Tata na magkayakap. Agad namang sinabi nitong si Tata na kung ano man ang kanyang nakita ay wala lang yun sapagkat sadyang kaibigan lamang ang tingin niya kay John Paul. Totoong nagtapat nga itong si John Paul ngunit hindi niya ito sinagot. Nag-advise pa siya na hayaang kunin ang kanyang mga pangarap at abutin ito. Ayaw niya itong hadlangan. Kaya naman laking tuwa ni Francis. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tenga. Sa pakaramdam niya ay panalo na nga siya. Lalo pat narinig na rin niya ang oo nga nitong si Tata. At hindi na rin nagpaligoy-ligoy itong si Francis. Sa muling pagkikita nila ay nag-propose na dito kay Tata. Sa harapan nga ng kanyang mga magulang at mga kaibigan. Kaya naman tuwang-tuwa naman ang dalawa. At ang lahat ay kinilig ng sobra. Agad hindi rin siya nabigo at tinanggap rin ito ni Tata. Kasi ang masaya naman sila ng mga time na iyon. Yun na pala ang magiging hudyat para muling makapasok itong si Tata sa loob ng mansyon ng mga Palma at dito na rin niya matutuklasan ng lahat. Sa kabilang banda, si Venice, kahit na ipakita pa ng kanyang ina kung gaano karami ng pera ang pwedeng mapapas sa kanya sa oras nga na magkatotoo ang kanilang pangarap na siya ay maging isang heredera ng gobernador. Ngunit makikinta sa mga mata nga nitong si Venice na hindi pa rin siya masaya sa kabila ng mga nangyayari. Nangihinayang pa rin siya kay Francis. Agad naman siyang pinayuhan ng kanyang ina na kung ano man ang kanyang buhay sa nakaraan ay kalimutan na lang niya at enjoy na lang ang kanyang panibagong buhay kasama nga ang gobernador. Ngunit ang akala nilang maging masaya, hindi pala sapagkat unti-unti ding matutuklasan ng lahat dahil sa pananatili ni Tata ng kanyang nanay gwapa sa loob nga ng mansyon. Makikita niya ang larawan nga nitong si Carmen. At dahil sa kilalang kilala nga ni nanay gwapa itong si Carmen dahil ito ang tunay na kaibigan ni Carmen, dito na malalantad ang katotohanan. Lalo pa at si Madam Margaret ay talagang may kutob na nagsisinungaling sa kanila itong si Venice kahit ang kanyang asawang na gobernador ay paniwalang-paniwala at nauuto dito, siya ay hindi. Dahil sa maraming kasalanan ginawa itong si Venice, tingin niya ay panibagong kasalanan naman ang kanyang ginawa. At sa pagkakataong yun, dito na nga niya makokompronta itong si Venice at sasabihin na siya ay impostora at hindi talaga siya totoong anak ng gobernador.